Naisip niyo na ba kung ano talaga ang mangyayari kung matunaw ang lahat ng yelo sa mundo? Ibig kong sabihin, pinag-isipan niyo ba talaga? Parang eksena sa pelikula ng sakuna. Pero ito ay isang tunay na tanong, at ang sagot ay nakakaapekto sa ating lahat. Hayaan niyo akong dalhin kayo doon saglit. Isipin niyo na lumilipad kayo sa malawak at puting Arctic, ang walang katapusang yelo ng Antarctica. Ang mga yelong ito, mukha silang nagyayelong disyerto, pero sila ang natural na air conditioner ng planeta. Kung wala sila, magiging ibang-iba ang ating mundo. Una, pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng mga yelong ito. Sila ay sumasalamin sa sikat ng araw, pinapanatiling malamig ang ating planeta. Nagtatago sila ng napakaraming tubig. Kung matunaw sila, ang tubig na iyon ay kailangang pumunta kung saan, diretso sa mga karagatan. Kaya, ano ang mangyayari pagkatapos? Well, tataas ang level ng dagat ng mahigit 60 metro o mga 200 talampakan. Ibig sabihin, ang mga malalaking lungsod tulad ng New York, Manila, London at Shanghai, wala na. Lalamunin ng dagat. Milyon-milyon, siguro bilyon-bilyon ng tao ang mawawala ng tirahan. Pero hindi lang ito tungkol sa mga tao. Isipin ang mga hayop, ang mga polar bear, ang mga seal, ang mga penguin. Ang kanilang nagyayelong tirahan ay mawawala kaagad at ang buong ecosystem ay guguho. Ang pandaigdigang food chain ay mawawala ng balanse. At pagkatapos, nariyan ang panahon. Ang pagkawala ng mga yelo ay hindi lang nangangahulugang mas mainit na temperatura. Binabago nito ang agos ng karagatan at mga pattern ng hangin na nagiging sanhi ng matinding pagbabago, mga superstorm, heat wave, o kahit bigla ang lamig sa mga lugar na hindi pa nakakakita ng niyebe dati. Pero ito ang punto. Hindi ako nandito para takutin lang kayo. Dahil hindi ito walang pag-asa. May mga bagay tayong magagawa ngayon na para pabagalin at pigilan pa nga ang mangyari ito. Nagsisimula ito sa maliliit na pagbabago paggamit ng renewable energy, pagbabawas ng basura, pagsuporta sa mga patakaran na pabor sa klima. Bawat maliit na bagay ay nakakatulong. Kaya itatanong ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang pinakamabisang paraan para labanan ang global warming at iligtas ang ating mga yelo? Ilagay ang inyong mga ideya sa comments sa ibaba. Pinabasa ko ang bawat isa. Kung gusto nyo pa ng mga video na magpapaisip sa inyo, mag-subscribe at samahan ako sa paglalakbay na ito upang protektahan ang ating planeta. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.